Sunod, mga kababayan, ito yung ating pag-uusapan sunod. O, ano yan, Ken? Ito po. Diyan ka lang. Ito po mga kababayan, ang sunod nating pag-uusapan ay patungkol kay PBBM, no? Na aaprubahan na itong anti-political dynasty law. Patay tayo dito. Mas lalong manggagalaiti dito, mga kababayan, ang magkakapatid na Duterte. Si PBBM pabor na sa anti-political dynasty law, no? Biruin niyo mga kababayan, itong anti-political dynasty law, ipinusta. Tawag doon mga kababayan, may tawag dyan eh. Ang ginawa ni PBBM, kasi actually si PBBM is part din ng political dynasty law. Kumbaga parang isinugal ni PBBM yung pamilya niya diyan sa political anti-political dynasty law, no? Kasi alam natin mga kababayan na si PBBM, yung anak niya si Sandro politician, yung kapatid niya si Amy politician, yung mga pamangkin niya politician, si Romualdez politician, mga pinsan niya. Pero mga kababayan, isinugal ni PBBM yan. Kasi bakit? Yung mga politician kasi na mga magkakamag-anak sa buhay politika, nag-aabuso na. So ito po mga kababayan, tutuldukan na ni Marcos itong political dynasty law. So sa madaling salita, kung merong isang politician ngayon na may posisyon, bawal na ang mga kapatid na magkaroon din ng posisyon. Nako, patay. Mas lalong manggagalaiti mga Duterte dito, mga kababayan. Hindi ito magugustuhan, mga kababayan. Hindi ito magugustuhan ng magkakapatid na Duterte, Sara, Pulong at Baste, pati na yung mga pamangkin. No? Hindi nila ito magustuhan. Ito mga kababayan, pakinggan ninyo yung ano ni PBBM. Ito Kahit masasapol ang sariling pamilya, desidido raw si PBBM na wakasan na ang political dynasty sa bansa. Patay. Kung bakit naman daw tila... Ayan. Ito na mga kababayan, nako, hindi lang mura ang abutin ni PBBM dito. Hindi lang banta, kundi talagang kulang na lang katayin nila si PBBM. Mga kababayan, kulang na lang katayin nila dito. Kung maaari nga, papatayin nila si BBM dito sa mangyayaring ito eh. Hindi ito matatanggap ng mga Duterte. Sa totoo lang mga kababayan. Tutuldo ka na ni PBBM. Naku, sa mga Duterte. Anak ni Pulong, si Harold, si Baste, si Sara. Ilan sila? Si Harold, si Pulong, pamangkin, si Baste, si Sara. 5 sila ngayon nasa posisyon. Si PBBM, si Amy, si Romualdez, si Sandro, tapos wala na si wala na si Mateo Manotok hindi na nalo, di ba? So 4 or 5 kasi yung kapatid ni Martin, 5 sila. Ganun din kay Sara. Pero mga kababayan, tutuldukan ni PBBM ang political dynasty. Ito mga kababayan, magalit talaga ang mga Duterte dito. Ewan ko kung yung sinabi ni Sara na may nakausap na siyang tao na kapag siya'y pinatay, patayin niya si Lisa, si BBM at si Martin. Diba? At yung sinabi ni Basti nga, ang akong amahan, gipalubong ang imong amahan, pero ang akong amahan, imong gipapreso, tang ina ka. Nako, Vice Gub si Mateo. Sabihin natin 6 din, pareho sila, mga kababayan. Pero mga kababayan, tutuldo ka na ni PBBM ang political dynasty sa Pilipinas. Kahit susugalin talaga ni PBBM, mga kababayan. Sabi nga ni Corina, kahit masasapol ang sariling pamilya, desidido raw si PBBM na wakasan na ang political dynasty sa bansa. Kung bakit naman daw tila nagbago ang ihip ng hangin sa palasyo. Sabi ng Pangulo, nakikinig lamang siya sa boses ng publiko. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes. Hello po. Mamulay, hello po.
Ma'am Jocelyn. Taliwas sa kanyang dating posisyon bago maupo bilang Pangulo, iba na ang pagtingin ni PBBM sa Anti-Political Dynasty Bill, kahit na siya mismo ay miyembro ng isang dinastiya. Una-una po, naiiba na po yung political landscape. Nakikita natin na mayroong mga umaabuso na politiko. Tama. May nagpapaikot ng batas. Tama. Public demands a fairer system. Tama. Ang nais ng Pangulo, mas lumakas ang kapangyarihan ng taumbayan at hindi ng iilang mapang-abusong politiko. Patay. Nais ng Pangulo na ang taumbayan ay makapamili ng liderato ng naaayon sa merito at hindi sa apelido. Patay. Ayon sa Pangulo, dapat mabigyan na ng tamang definisyon ang political dynasty. Nais din daw niyang ipaabot na nasa taong bayan ang pagpapasya at wala sa iilan na malalaking pamilya. Patay. Pagdating sa party list system na sinasabing bedrock for proportional representation sa House of Representatives, gusto rin daw ng Pangulo na itama ang definisyon nito at makaupo ang mga totoong minorya ng lipunan. Marami Patay. kasi talaga umaabuso. Instead na marginalized sector ang talagang naiboboto, nagagamit na ibang mga abusong politiko. Tama. Nang matanong kung bakit hindi certified as urgent ang 4 na priority bills, sumusunod lang daw si PBBM sa batas na nagsasabing nagsicertify lang as urgent ang administrasyon kung kinakailangan. Ang pagsama naman ng Independent People's Commission sa priority bills ng Pangulo, hindi raw nangangahulugan na wala na itong tiwala sa binuo niyang Independent Commission for Infrastructure o Oh, kita niyo? 4 na mahalagang bills or batas ang pina-priority ni PBBM ngayon. Una dyan ang Anti-Political Dynasty Bill. Nako po, patay tayo dito. Kapag sinabi natin na Anti-Political Dynasty Bill, isang politician, isa lang dapat ang may posisyon, hindi ang sanga-sanga. So, paano yan? Kung si Sara tatakbong presidente, bawal si Baste. Or kung si Baste ngayon may posisyon, bawal pa sila tumakbo, mga magkakapatid. Kasi may posisyon pa yung isa. Hanggat hindi natatapos ang termino, nung dalawa, bawal tumakbo yung iba. Kasi sa ngayon mga kababayan, ganun ang mangyayari dyan eh. Di ba? Ganun ang mangyayari dyan. Kasi halimbawa, katulad yan, si Baste, si Pulong, si Sara, yung dalawang pamangkin ni Sara. So, dalawang pamangkin, si Baste, si Pulong, si Sara. Si Sara, 2028, matatapos na ang termino. Si Pulong, 2028, matatapos ang termino. So, 3 na lang ang matira. So, pagdating ng 2032, no? Ay, hindi. Ano ba? 2032 ba ang next election? So, itong 3, si Baste, si Harold, at yung isa, si Rigor, no? Or Rigo ba ang tawag doon? Rigo, ay matatapos ang termino nila. So, isa na lang ang pwedeng tatakbo pag natapos sila. Hanggat hindi natapos yung 3, mananatili si Sara at si Pulong tenga. Diba? Hindi ko po alam mamulait, no? Kasi, as long as kayang tumakbo, pero kailangan nga kasi isa lang. So, halimbawa, sa 2028, wala na to si Pulong, wala na to si Sara. So, pagka 2028, never silang tumakbo muli. Kung maaprubahan yan ngayon. Never silang tumakbo muli kasi hindi pa tapos itong 3. Pag natapos itong 3, mapanibago sila, isa na lang, no? Ang pwedeng tumakbo and the rest wala na. Yan ang problema ngayon mga kababayan. So ibig sabihin, tatapusin lahat ng termino. Halimbawa, 5 sila, Duterte. Natapos si Pulong, natapos si Sara, pero never silang tumakbo. Hindi sila pwedeng tumakbo. Kasi bakit? Meron pang 3 natira. Si Omar, si Harold, yung pamangkin, si Baste. 4 pala. 4. So, yung 4 na yan, tatapusin muna nila bago makatakbo si Pulong at si Sara or kung sino sa kanila ang pambato. Nako, kay PBBM ganun din. Si PBBM sa 2028, wala na. Si Sandro, alam ko, wala na rin. Si Aimee, meron pa. So, si Manutok, yung mga anak ni Aimee, meron pa, tsaka si Romualdez. Wala na din si Romualdez sa 2028. So, si Aimee at anak na lang niya. So, pag natapos ito, nasa kanila na yan kung sino ang pwedeng tumakbo. Kasi, ganun ang mangyayari niyan, mga kababayan. Hindi siguro po pwede yan na
Sa ngayon, yung kapatid mo mayor, tapos ikaw congressman, tapos yung kabila city councilor, parang ayaw, bawal yata yung ganun. Kailangan isa lang sa isang pamilya ata eh. 'Di ba? So yun ang mangyayari mga kababayan. Mas lalo, ito yung maraming magagalit dito, mga kababayan, ng mga politiko, sa batas na gagawin na ito. Pero mas maganda yung ganyan, mga kababayan, para mabigyan naman ng tsansa yung mga matitinong politician na papasok sa politika eh. 'Di ba? Kahit sabihin natin na anak ka ni Duterte, kapatid mo si Sara, tiyahin mo si Sara, as long as isa lang sa isang termino. Isa yata ang nasyonal, isa ata ang lokal. Naku, Ma'am Vilma Agustin Bertudis, parang hindi na matatawag na anti-political dynasty yun. Kung merong lokal, merong nasyonal. Kasi ang mangyayari doon, matapang itong si lokal kasi may kapatid sa nasyonal. May ganyan eh. May ganyan, mga kababayan. 'Di ba? May ganyan kasi. Dapat walang lokal, dapat national lang. Kung local ka tatakbo, walang national. Kung national ka tatakbo, walang lokal. Kasi mahirap yung ganyan eh. Kasi 'di ba may mga ganyan. Ito, kapatid ko presidente, tapos ako mayor sa lalawigan namin. So lahat ng proyekto sa akin babagsak. So ganyan ang nangyari kay Pulong, 'di ba? Kongresista siya, tapos tatay niya presidente, kaya 51 billion project niya. 'Di ba? Kaya di ba ganun ang nangyari? Kasi presidente si Digong, tapos siya kongresista, kaya yung project niya 51 billion ang pondo. Pinakamalaking pondo sa kasaysayan ng Pilipinas, 51 billion isang distrito lang. Kasi nga, political nga, dynasty. Yan ang iniiwasan, mga kababayan. Porket ang tatay mo presidente, congressman ka, kaya yung project puno. Billion. Alam ko, pagkakaalam ko, Ma'am Julieta, wala talaga yan. Isa lang. Kung gusto mo magtakbo kang barangay chairman, so hindi po pwedeng tumakbo yung mga tiyahin at mga kapatid mo. Kasi one policy lang yata eh. Isang politician, isa lang. Parang si Bam Aquino. Si Bam Aquino, siya lang naman nag-iisang Aquino ngayon. So walang problema. Kasi pagdating sa mga Marcos, marami eh. Pagdating sa mga Duterte, marami rin. Diba? Ganun yun, mga kababayan. May nagmura pa na Kyle Cyrus Tortuna. Alam mo, sa totoo lang, Kyle Cyrus Tortuna, isa kang putang inang bubong DDS. Diba? Huwag ka nang magsubok na pumunta dito sa live kasi hindi kayo mananalo. Mga bubo kayo, makinig na lang kayo. Diba? So, sa madaling salita, tutuldo ka na ni PBBM itong political dynasty. Kaya mga kababayan, ang mga Duterte nito, hindi matanggap ito. Bakit? Kung si Sara tatakbo sa 2028 president, and the rest, hindi na pwede tumakbo. Kung mapasa ito ngayong batas na to, 2027. Kung mapasa man ito, so 2027, 2028, hindi na po pwedeng tatakbo. Isa-isa na lang. Nako. Isa lang talaga from local to national, vice versa. 'Di ba, Sir Wilford Lim? Kasi kung merong isa sa local, merong isa sa national, hindi na anti-political 'yun. 'Di ba? Kasi bakit? Dalawa sila eh, politika, ano pa rin 'yun, dynasty pa rin 'yun. Dapat isa lang talaga. So, sa side ni PBBM, si Amy ang matitira. Si PBBM, si Sandro, wala. Kasi tapos na yung termino nila sa 2028 eh. Diba? Yun, mga kababayan. Kaya, yan, tapusin na lang ng pamilya Lustay, termino nila. Tatapos talaga. Ang matitira niyan, Ma'am Lili Tonini, until 2028, si Sara wala na, si Pulong wala na. Si Baste, si Rigo, at si yung Mataba at saka si Harold. So, 4 nga ang matitira. Yung mga anak ni Amy, si Vice Gob, Mateo at si Amy ang matira. No, sa side. Dito naman sa mga Duterte, 4 sila. Until 2032. Pagkatapos ng 2032, tsaka na makatakbo si Pulong at si Sara. Diba? Ganun yun. Ganun ang mangyayari. Kasi kung isa sa local, isa sa national, hindi na matatawag yun ng anti-political. Diba? Political dynasty pa rin yun. Kasi dalawa kayo eh.
Yeah? Oh, kasi katulad nga kay Digong, presidente ang tatay, si Pulong ang congressman. Kaya yung pundong nakuha niya, 51 billion. Yeah? Oh, sa 2028 third term. Oo. So, kasabay pa rin niya si Amy. Kung pwede rin sana ibawal na magtakbo ng mga artista kasi ayaw. Kasi sayang lang, sasayaw lang ng budots. Kaya nga, isa din yan sa totoo lang mga kababayan, yung pagtakbo na, yung mga artista tumatakbo sa Kongreso at sa Senado, dapat pagbawalan yan. Kailangan kasi, pag pumasok ka dyan sa legislative part, Senate and Congress, kailangan may alam ka sa batas kailangan may pinag-aralan ka, may degree ka, kasi mahirap po yan, artista ka. O sige, sabihin natin, may degree ka, doktor ka, tas artista ka, nurse ka, artista ka, police ka, artista ka. Pero anong alam mo sa batas? Pagtutungtong ka dyan. Police, okay lang. Pero yung doktor, wala Hindi man alam ng doktor yung batas sa sa legislative. Batas sa kalusugan, alam niya. Pero pag sa law, wala. Kaya dapat ang mga kukunin dapat dyan, mga abogado. Abogado, police. Kasi yun lang may mga alam sa batas yung mga ganun yung mga police, mga abogado. Kasi alam nila yung mga patakaran. Kasi sila naman yung magpapatupad ng batas sa ating bansa, tagapagpatupad. Mahirap kasi yung pupunta ka dyan, tapos doktor ka. Anong alam mo sa legislative? Diba? Kaya yun yung mga kababayan. Isa lang ang masasabi ko, hindi ito matanggap ng mga Duterte at iba pang mga pamilyang politiko na ginawang negosyo ang politics sa gagawing desisyon ni PBBM na tuldukan ang political dynasty sa Pilipinas. Sinusugal ni PBBM ang pamilya. Nako, ito ang maganda, mga kababayan. Biruin mo, parte ng political dynasty si PBBM. Pero isusugal niya ang politiko ng pamilya niya. 'Di ba? Nako po, mga kababayan, talagang manggigigil mga DDS dito. Magagalit sila dyan. Kasi bakit yung plano nilang 2028 election, magpresidente si Sara, hindi matuloy. Totoo yan Last term ni Sara 2028 hindi na siya pwede tumakbo hanggat hindi matapos tong 4 na kapatid at pamangkin niya. Pag naaprubahan yan ngayon 2027 itong political dynasty bill, wala na. Hindi pwede tumakbo si Pulong, hindi tumakbo si Sara. Bawal yon hanggat hindi matapos si Baste, yung pamangkin, yung anak ni Pulong dalawa, tsaka yung pamangkin nilang si Harold. Diba? Yun ang mangyayari. Parang isa na sa national at local kaya marami ang ayaw sa paraan na ginawang batas ng Kongreso. Kaya nga Ma'am Cheryl Ingo, kaya nga po, katulad lang yan sa parusang bitay. Kaya ayaw nilang pumirma ng batas na bitay kasi sila yung unang mabibitay. Tignan mo ngayon sa flood control, ilang kongresista, ilang senador ang dawit. Kung pumirma sila dyan sa bitay na batas, lahat sila isa-isang mabitay. Di sana ngayon si Bong Revilla unang nabitay. Di sana ngayon si Bryce nabitay na, pati si Alcantara. Di sana si Harry Roque at si Saldico nabitay na, patay na sana. Diba? Kaya nga mga kababayan, iyan ang hindi ipapatupad ng mga politician, Kongreso at Senado, yung bitay at anti-political dynasty bill. Kasi bakit? Kung isa lang sa pamilyang politician ang pwedeng tumakbo, local man or national, magagalit sila dyan. Kasi bakit? Sayang naman yung anak ko. Mayor ako, yung anak ko yung congressman. Sayang naman yung anak ko na magiging vice mayor ko, yung anak ko naman gobernador. 'Di ba? Ginagawa kasi lang negosyo ang politics. Kaya dapat lang tuldukan. Mga kababayan. Kasi bakit? Biruin mo, katulad sa mga Duterte, wala na mga trabaho na pumasok na lahat sa politiko. Sa politika. Bakit? Doon na sila kumikita sa politics. Hindi na sila nagkatrabaho. Bakit? Ang politics, ginawa na nilang business. Diba? Ginagawa nilang business ang politician. Kasi, ang politika. Kasi bakit? Tanungin mo, anong trabaho ni Pulong? Ang trabaho ni Baste? Ang trabaho ni Sara?
Wala. Pumasok sila lahat sa politika. Pero ang yayaman nila. Bakit? Ginawa ng business sa politics. If you want to become a rich, immediately or forthwith, pumasok ka sa politika. Or magnegosyo ka. Di ba? If you want to become a rich, forthwith, mag-politics ka. Di ba? Ma'am Tis Lucas, Ma'am Lily Tonini, Ma'am Ana Alzaga, at kay Ate Jo, Mamulay. Yun po yun, mga kababayan. No? Yung ating reaction, no, sa mga oras na ito.